Siyempre, sa pamagitan pa rin ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Aliw23 TV, ganoon din ang reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw23 TV, makasama ni Senyor Pacheco hanggang alauna po kayo ng hapon para po sa tuloy-tuloy at sunod-sunod na pag-atid namin sa inyo ng mga balita, mga pangunahing mga balita at report ngayong araw na ito ng Biyernes. At siyempre, eto na ang ating mga pangunahing mga balita. Senyor Balita! Ako, yung presyo po ng diesel na bumurong sumampa sa halos, magkano yan? 150 pesos kada litro. Kailan yan? Sa susunod na linggo. Hindi ka nakahuma, engineer, ha? Parang hindi ka nakakibo. Sa kabila ng babala naman ng oil companies na matutuyot na ang supply ng langis. May tagtuyot. Akala mo, sabay ng dry season, ha? Dry season, may dry oil din. Sabay, ha? Matutuyot ang supply ng langis sa Mayo, sapat na supply ng crudo hanggang kailan yan? Hanggang Hunyo. Yan po ang tiniyak ng ating Pangulong Marcos. Yung po posibleng pagbibigay ng ayuda sa mga manggagawa, ganun din sa middle class, pinag-aaralan na po ng gobyerno at malalaman po natin mamaya ang detalye ng balitang yan. At sa kabila po ng walang prenong big-time oil price hike, NLEX, nako, handa na rin po para sa Holy Week Exodus at ang gobyerno nakatutok na rin po dito po sa big-time oil price na ito, na pagtaas. Okay, antabayanan po natin yan. Senyor Balita! At siyempre, bago po namin iatid sa inyo ang mga detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-27 ng buwan ng Marso, ay bibigay daan po muna namin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes sa magitan ng ating weather specialist, si Ginoong Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Senyor Villamil, buenas tardes. Yes po, magandang tanghali po sa ating mga takasubaybay dito sa DWIZ. Wala pa rin tayong binabantang low pressure area at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya for Metro Manila and most of the country, asahan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Ulat. Maraming salamat, Senyor Dan Villamil, mula po sa Pag-asa. Nagalit sa atin sa pinaka-latest na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes. Arriba na tayo sa mga umaaribang at rumerepeking mga balita. Magpatuloy ang kalbaryo ni Juan de la Cruz. Sino yun? Tayo yun. At kasabay po ng semana o tradisyonal na Semana Santa sa susunod na linggo. Bunsod po ito ng posibleng pagsipa ng presyo ng kada litro dulot ng gulo sa Middle East. Dalawang klase ang pagsipa, di ba? May pasipang pataas, may sipang pababa, di ba? Sana wag nang pataas. Kaso bihira daw yung sipa na pababa. Puro pag sumipa, puro pataas yan, di ba? At sa pagdaya po ng mga oil industry players, batay po sa 4 na araw na trading sa Mine of Platts ng Singapore, maaari pong sumirit sa 11 hanggang 12 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Parang nangangarate, At dahil dito, posibleng sumampa na ang presyo ng diesel sa 118 hanggang 146 o halos 150 pesos kada litro pagsapit ng Martes. Parang nanalo sa loto, no? Ang dating, parang nanalo na sa loto. 150 pesos kada litro pagsapit ng Martes. Ngayong linggo po lamang nasa 107 hanggang 134 pesos
ang diesel matapos po ang inilargang 15 hanggang 18 pesos na increase per liter. Sa gasolina naman, posible pong magkaroon ng dagdag 3 pesos kaya't maaari pong sumipa ito hanggang 115 pesos kada litro o walang maging paggalaw sa naturang presyo nito. Senyor Balita! 8 minutos na po mga dibos ang alas 12 ng tanghali. At tingnan po natin ang report mula po sa Palasyo ng Malacanang. Yung pong pamahagi ng ayuda sa mga manggagawa sa public at private sectors, pinag-aaralan na po ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Nilinaw ng Malacanang na kasalukuyang pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagbibigay ng cash aid sa mga minimum wage earners, middle class at mga kawani ng gobyerno na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang payag, kasunod na rin ng kaliwat ka ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin, munsod nga ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Castro, nakasalalay naman sa kakayahan ng pondo ng gobyerno kung may patutupad ang naturang tulong sa mga apektadong sektor. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Direktamente mula sa Palasyo ng Malacanang at 9 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng krudo sa bansa hanggang Hunyo at 30. Sa kabila ito ng babala ng Independent Philippine Petroleum Companies Association na posibleng matuyot na ang supply ng krudo sa buwan ng Mayo. At ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng karagdagang supply upang matiyak ang stability at ng enerhiya dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, meron pang humigit kumulang na 45 days na fuel supply ang bansa at inaasahang madadagdagan pa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng 1 milyong bariles na buffer stock. Una nang idineklara ng pamahalaan ang energy emergency dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Senyor Balita! Samantala, handa na ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa inaasahang pagdagsapo ng mga biyahero sa tradisyonal na Semana Santa sa kabila po na walang prenong pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po kay NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, sa ngayon po ay wala pa silang namomonitor na traffic build-up ilang araw bago ang traditional na Holy Week Exodus. Bagamat maraming mga motorista o PUV drivers at operators ang apektado ng unli big-time oil price hike, aminado po si Ignacio na hindi pa matiyak kung may mababawasan din ang volume ng mga sasakyan sa expressway. Actually, yung pang-araw-araw na volume natin ngayon, I mean yung monitoring po natin ng daily volume, meron na po talagang effect na nabawasan na po yung dami ng mga sasakyan na dumadaan ng NLEX mula nga po nung biglang tumaas ang presyo ng ating mga fuels. Dito naman po sa Holy Week, maaari po na meron ding pagbaba ng ating volume, pero nakahanda pa rin naman po kami na maaring baka mamaya ang projection po namin, baka mamaya ay tumaas pa rin po ng mga around 3% yung ating volume kasi nakahanda na po yung ating mga kababayang magbakasyon sa tingin po namin. So, umpisa po today hanggang April 6 ang aming paghahanda sa maaring pagdami ng mga kababayan nating bumiyahe para magbakasyon para dito sa Holy Week. Samantala, tiniyak naman ng NLEX ang nagpapatuloy na implementasyon ng diskwento sa mga public utility vehicles at cargo trucks simula pa noong Lunes.
kami po ay nag-implement po ng kabiyahe toll rebate program ang tawag po namin dito. Umpisa po nung Monday, March 23, para po ito sa mga class 3 vehicles, yung mga trucks, nagta-transport ng goods, and para din po sa ating mga public utility buses at saka yung modern jeep. Ano po. Ang rebate po ay ibababa po yung rate ulit po mula dun sa level po nung bago po kami nagtaas ng toll rate. So for example po natin dito is for NLEX is from 16 pesos to 72 pesos. Depende po sa class ng sasakyan at saka yung entry exit po ng ating biyahe. Dinig ni NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio, sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantalang may report si John Reyes Calata. Mga progresibong grupo nagsimula ng magtipon-tipon para sa isang malawakang kilos protesta. Detalye mula kay John Reyes. John? Senyor, nagsimula ng magtipon-tipon ang ilang mga progresibong grupo dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ito ay upang kalampagin ang pamahalaan na solusyonan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at ibasura ang Oil Deregulation Law. Ayon sa mga otoridad, inaasahang papalo sa tinatayang 1,000 individual ang makikiisa sa naturang protesta. Ilan sa mga grupo na narito sa Welcome Rotonda ay ang Piston, Concerned Artists of the Philippines, Kadamay at iba pa. Senyor, bandang alauna ng hapon, sisimula ng iba't ibang grupo na magmarcha mula rito sa Welcome Rotonda patungong Mendiola. Ako si John Reyes Calata, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Reyes. Nagadit sa ating orasan, 14 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, papalo na sa halos 700,000 ang bilang na po ng mga pasaherong dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ilang araw bago po ay itong traditional na Semana Santa na tatagal mula Marso 22 hanggang 26. Ayon po sa PITX, patuloy na tumataas ang bilang ng mga pasahero sa terminal mula po mahigit sa 165,000 noong Marso 22 hanggang mahigit 177,000 noong Marso 26. Batay naman sa update ng PITX kaninang umaga, nasa mahigit na 17,000 na ang gumamit ng terminal. Una nang sinabi ng pamunuan ng PITX na inaasahan nilang darami kaysa sa normal ang bilang ng mga pasahero hanggang Abril 6. Senyor Balita! Samantala, puspusan na po ang Department of Energy sa paghahanap ng paraan upang maiwasan ang nagbabadyang dagdag 4 pesos na singil ng Meralco sa Abril. Tiniyak po ito sa publiko ni Energy Secretary Sharon Garin sa harap na rin ng walang awat na pagsirit ng presyo ng krudo dulot ng nagpapatuloy na gulo dyan po sa Middle East. Ayon kay Secretary Garin, ang mataas na singil ay bunsod ng mas mataas na contracted power at mas mahal na kuryente mula sa spot market. At bukod pa rito, sa tumaas na generation at transmission charges dulot ng paghina ng piso kontra dolyar. At nito lamang Pebrero nang ipatupad ng nasabing power distributor ang mahigit na 64 centavos na dagdag sa kada kilowatt hour, kaya't sumirit na sa 13 pesos 81 centavos per kilowatt hour na singil para po sa March billing. Senyor Balita! May report si Patrol 17 Jobel Velenio. Tignan po natin mula sa Campo Crame, 2 araw na transport strike, generally peaceful ayon po sa PNP. Detalye mula kay Jopel Pelenyo. Jopel? Nananatiling sapat
ang presensya ng pulisya sa mga pangunahing lugar na pinagdarausan ng kilos protesta ngayong ikalawa at huling araw ng nationwide transport strike. Ayon sa PNP, pangkalahatang mapayapa ang sitwasyon sa kabila ng mga naapektuhan ng tigil pasada ng mga transport group na nagsagawa ng demonstrasyon dahil sa di mapigilan ng pamahalaan na pagsirit ng napakamahal na presyo ng langis. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., na nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa unang araw ng kilos protesta. Binanggit ng PNP Chief na kanya nang inatasan ang mga unit ng pulisya sa buong bansa na manatiling visible sa mga lugar ng protesta para mapigilan ang anumang untoward incidents. Sa Metro Manila, halos aabot sa 9,000 police personnel at 400 PNP mobile ang ipinakalat para matiyak ang kapayapaan at kaayusan, gayon din ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga apektadong commuter. Muli namang nanawagan o ipinaalala ni General Nartates sa lahat ng pulis na panatilihin ang maximum tolerance kasunod ng nagpapatuloy na kilos protesta. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Nagatid sa ating orasan 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula kay Jopel, dumako tayo sa kamera. Resolusyong layong suspendihin ang terminal at cargo fees bunsod po ng pagsirit sa presyo ng langis. Ayon, tinutulak na po sa Kamara. At mula sa Kamara, alamin natin ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Isinusulong sa Kamara ni Bohol 3rd District Representative Christine Chutora ang House Resolution number 907 na humihimok sa DOTR, CAAP, NIAA at Philippine Ports Authority na pansamantalang suspindihin ang terminal fees at cargo fees. Layo ng pansamantalang suspensyon ng koleksyon sa mga paliparan at pantalan na makatulong at mapagaan ang gastusin ng mga biyahero. Ito'y bunsod na rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakaapekto sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis, serbisyo at iba pang pangunahing bilihin sa merkado. Ayon kay Tutor, malaking tulong ang pagpapaliban sa mga singil pagdating sa presyo ng retail at wholesale goods. Makatutulong din anya ito para sa mga turista na magta-travel ngayong peak season. Malaking ginhawa din ito para sa mga nagnenegosyo, partikular ang mga nasa sektor ng turismo. Umaasa ang mambabatas na agarang maisasa batas ang panukala ngayong kailangan ng ating mga kababayan ang tulong mula sa gobyerno. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa Kamara, nagatid sa ating orasan 20 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala mula kay Jelly, dumako tayo kay Ayayo Pangko, ating Patrol 5. Philippine Ports Authority online reservation system, solusyon daw sa mahabang pila at siksikan po ng mga pasahero sa mga pantalan, lalo na ngayong tradisyonal na Semana Santa. Detalye po niyan, ihahatid ni Ayayo Pangko. Aya? Nakaantabay na ang mas maayos na biyahe sa mga pier o pantalan ngayong Semana Santa. Inulunsad na kasi ng Philippine Ports Authority o PPA ang Online Reservation Assistance System o ORAS para mapabilis ang pagbili ng tiket ng mga pasahero. Simula kahapon, maaari na magparehistro yung mga biyahero upang makakuha ng oras pass bago pumunta sa mga pier o pantalan. Sa pamamagitan ng sistemang Scan, Choose at Reserve, mas mapapadali ang proseso ng pagpasok at ticketing sa mga piling ruta. Kabilang ang biyahe mula Batangas, Lucena at Calapan Ports. Ayon sa PPA, ang oras pass ay may code na ipapakita sa validation area, ngunit ito ay mag-expire 3 oras bago ang nakaschedule na biyahe. May nakahanda ring help desk para sa walk-in passengers
senior citizens at persons with disability na wala pang rehistro. Nilinaw naman ng ahensya na hindi saklaw ng oras ang mga pasaherong may hawak ng tiket bago dumating sa pantalan. Layunin ng sistema na mabawasan ang pila at pagsisiksikan at gawing mas mabilis at maayos ang biyahe ng mga pasahero ngayong peak season. At sa patang number 5, ayaw yung pangkaparisyon pero may todo ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Aya. Nagatid sa ating orasan 22 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Padalang nagkasa ang nangkilos protesta din ng ilang progresibong grupo, kabilang po ang mga magsasaka at mangingisda sa harap ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City. Ito yung ipanawagan po yung uniforma sa lupa, pagpapababa sa presyo ng bigas at langis at pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa bilang bahagi ng paggunita sa nalalapit na Day of the Landless sa Marso 29. Partikular din na isinusulong ng mga kabilang na grupo ang pagbasura sa oil deregulation law at binatikos ng mga progresibong grupo ang pamimigay ng ayuda ng pamahalaan dahil lamang nila ang alam na hakbang ng kasalukuyang administrasyon upang tugunan ang mga alalahanin ng mga Pilipino. Bilang bahagi ng kanilang kilos protesta, naglakad ang mga grupo sa tanggapan ng DAR patungong Department of Agriculture at kabilang sa mga grupong lumahok sa demonstrasyon ay ang Pamalakaya, Anak Pawis, Tortales, Gabriela at iba pa. Senyor Balita! Nagbabalik si Gilbert Perdes mula sa Palasyo ng Malacanang. Mas mabilis na biyahe ng mga mananakay ngayong semana o tradisyonal na may Semana Santa, tiniyak po ni Pangulong Marcos kasunod ng pagbubukas ng bagong expressway. Kita niyo mula kay Gilbert. Gilbert? Patuloy ang pagbubukas ng mga bagong kalsada upang mapagaan ang daloy ng trapiko ngayong nalalapit ang Holy Week. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagkaloob na ang toll operation permit para tuluyang magamit ang bagong expressway o yung NAIA Expressway Phase 2 na inaasahang makakabawas daw ng hanggang 30 minutes na biyahe ng mga commuter at manlalakbay. Bahagi rin ang hakbang ang pagbubukas ng Connector Road mula Cavitex hanggang C5 upang tuloy-tuloy na raw ang daloy ng sakyan ng hindi kailangang bumaba sa highway. Kasama rin sa bubuksan ayon sa Pangulo ang mga ruta papuntang Central Luzon kabilang ang direksyon patungong Cabanatuan upang mabigyan ng ginhawa ang mga biyahero. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor kabilang na si Ramon Ang para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at supply ng fuel sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Gilbert, direktamente sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, magbabalik kami sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng tuloy-tuloy na mga detalye ng mga pangunahing mga balita at report mula sa mga kagapay namin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. At ito pa rin si Senyor Pacheco para po sa ating Senyor Balita, mga pag-aatid namin sa inyo ng mga detalye ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV. At tingnan natin muna, PCSO po naglunsad ng Medical Dental Mission sa Batanes. Narito po ang report mula kay Angelo Banyo.
Naglunsad ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng Medical at Dental Mission sa Sabtang at Batan, Batanes bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar. Gumamit ang ahensya ng AI Portable X-ray Machine upang mapabilis at mapahusay ang pagsusuri sa kalagayan ng mga pasyente. Layunin ng programa na maabot ang mga komunidad na may limitadong akses sa ospital at klinika at mabigyan sila ng agarang serbisyong medikal. Ayon sa PCSO, patunay ang inisyatibang ito ng kanilang patuloy na dedikasyon na makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Update pa rin sa PCSO na palanunan po ng isang solo parent sa winning combination na 18-12-3702-3024 ang 10 milyong pisong jackpot prize mula po sa Lotto 642 draw na isinagawa po noong Marso 21 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayon po sa Lucky Better, gagamitin niya ang mga napananunan sa pagpapaaral ng kanyang anak, pambayad sa mga loans, pang-invest at pang-ipon na rin para sa kanilang kinabukasan. At muli namang nagpaalala ang PCSO ang publiko na maging responsable sa paglalaro at binigyan din na ang Lotto ay isang game of chance. At binigyan din ng ahensya na patuloy na napupunta ang proceeds mula po sa mga laro sa kanilang charity programs, medical assistance at iba pang social services para po sa mga Pilipino. Anya, sa bawat taya, may kawang gawa. Senyor Balita! Ito 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Aya Yopangco. COMELEC, ipinagpaliban na ang mga aktibidad work from home ipatutupad dahil po sa energy emergency. Detalye mula kay Aya Yopangco. Aya? Ipinagpaliban ng Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC ang ilang nakatakdang aktibidad at magpatupad ng panibagong work arrangement kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency noong March 25, taong kasalukuyan. Sa desisyon ng COMELEC and Bank, hindi muna itutuloy yung election expo with convention and conference, Asian Electoral Stakeholder Forum 7 at Philippine Election Expo o PELEX na nakatakda ng ganapin mula Abril 21 hanggang 23, 2026. Hindi na rin matutuloy ang COMELEC National Goodwill Games na nakatakda sa Mayo 8 hanggang May 10, 2026. Pati yung team building activities ng mga departamento at opisina nito habang umiiral ang energy emergency. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, layunin ng COMELEC na makisa sa nararanasang sitwasyon ng mga mamamayan at hindi na makadagdag pa sa kanilang pinagdaraanan. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtipid sa enerhiya, ipatutupad ang work from home arrangement tuwing Lunes mula Abril 6 hanggang Abril 27, taong kasalukuyan sa main office at field offices ng COMELEC. Gayunman, mananatiling bukas ang mga tanggapan nito mula Martes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa voter registration at iba pang serbisyo. Sa Patrol number 5, ay pa para sa Permeto ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Aya. Samantala may paalala po ang PAGCOR muling maghahatid ng sayang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo event sa March 29. Pangunguna ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Puente, Grand Vigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. At hanggang 2 milyong piso jackpot prize ang nag-aantay po sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang 9 na laro.
Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi po ng layunin ng PAGCOR na makapagatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para po sa karagdagang detalye, maaari pong tumawag sa 0906 574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para po sa iba pang mga updates. Senyor Balita! May panawagan po ang COMELEC. Kalapit nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay June Samson. COMELEC, may panawagan po sa mga kandidato sa BARM Parliamentary Elections. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, pinaalalahanan ng Komisyon ng Eleksyon sa mga interesado o yung may planong makilahok sa idaraos na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslin, Mindanao. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa unang linggo ng Hunyo ay dapat pinalna ang listahan ng mga kandidato para makagawa na ng listahan ng mga pangalan sa balota at pagkakasunod-sunod sa database. Nakatakdang idaos ang halalan sa September 14, 2026 matapos na inaprubahan ng Kamara at nilagdaan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-fix ng petsa para sa Bangsamoro Parliamentary Election. Paalala rin ni Chairman Garcia na April hanggang May ay dapat nakapagpa-accredit na ng mga political parties at sectorial organizations na lalahok sa naturang halalan. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John. Samantala, sinispindi na po ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang WESM o ang WESM ang nagsisilbing trading hub ng kuryente sa bansa kung saan sinasagawa po ang lahat ng tinatawag na ang lahat po ng energy transactions gaya ng demand at supply. Dahil dito nagpatupad na ang pamahalaan ng modified pricing mechanism na sumasailalim pa sa consultation ng stakeholders at posibleng isapinal pagsapit sa Abril 1. Pinaliwanag ng ERC na kailangan ng modified pricing mechanism dahil ang power prices mula Enero hanggang Pebrero ay hindi na sumasalamin sa kasalukuyang kondisyon bunsod ng only big time oil price hike. Sa ilalim ng nasabing mekanismo, maaaring bayaran ng fixed rate ang mga coal plant, natural gas plants, batay naman sa contracted prices, habang ang renewable energy sources ay isa sa ilalim sa administered pricing, kaakibat po ang preferential dispatch. Babayaran naman ang mga oil-based plants batay po sa administered prices o dispatch o sa panahon ng effectivity ng kontrata. Senyor Balita! Nagbabalik si John Reyes Galata. Community Pantry para po sa mga tsuper, inilunsad na sa Maginhawa Street. Alamin nga natin ang detalye mula kay John Reyes. John! Ikinatuwa ng mga tricycle drivers sa Maginhawa Street, Quezon City ang inilunsad na community pantry sa lugar. Ayon sa mga driver, malaking tulong para sa kanila ang bigas na nakuha sa pantry lalo na't mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Gayunman, hindi nila sinasagad ang pagkuha sa laman ng pantry upang may makakuha pa na iba pang mga nangangailangan. Samantala, bumaba na lamang sa 300 hanggang 500 pesos ang kita ng tricycle drivers sa Maginhawa Street mula sa dating 1,000 piso bago magtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East. Ako si John Reyes Galata, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 40 minutos lang, makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Ipinagtanggol naman ng Malacanang ang Department of Energy matapos batikusin ang limitadong on-site work ng ilang empleyado nito sa gitna ng nararanasang abnormalidad sa presyo ng produktong petrolyo. Ito'y matapos punahin ni Senador Loren Legarda na tila nahihirapan ang kagawaran na gampanan ang mandato nila kung minsan lamang sa isang linggo ang physical reporting ng ilan sa mga tauhan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat husgahan ang trabaho ng DOE batay lamang sa kanilang work arrangement. Patuloy niya ang monitoring ng kagawaran sa supply at presyo ng langis alinsunod sa mandato nito sa ilalim ng umiiral na mga hakbang ng pamahalaan. At binigyan din pa ng Malacanang na puspusan ang trabaho ng DOE lalo na po sa gitna ng krisis sa enerhiya. At dagdag pa ni Castro, mismong si Energy Secretary Sharon Green ay halos walang pahinga sa pagtutok sa sitwasyon ng supply at presyo ng langis. Senyor Balita! Tingnan muna natin ang report dyan pa rin sa Kamara. Sinusyong umihimok kay Pangulong Marcos na magtabi ng savings mula po sa budget sa hosting ng ASEAN Summit. Iniyain na po sa Kamara. Ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Inihain sa Kamara ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang House Resolution 911 na humihimok sa Office of the President na magtabi ng savings mula sa budget sa hosting ng 2026 ASEAN Summit upang magamit sa relief measures sa harap ng nararanasang oil crisis. Batay sa resolusyon, nais ni Leviste na magkaroon ng savings mula sa 22.9 billion pesos na budget sa ASEAN Summit na ilalaan sa pamahagi ng ayuda bunsod ng epekto ng oil price hike. Binanggit ng mambabatas na sa 2025 General Appropriations Act o GAA ay mayroong 5.4 billion pesos na inilaan para sa 2026 hosting habang 17.4 billion pesos naman ang alokasyon nito sa 2026 GAA. Nilinaw ni Leviste na ang kanyang panawagan ay hindi para kansilahin ang summit dahil kinikilala niya ang kahalagahan ng hosting ng ASEAN sa usapin ng diplomasya, turismo, kalakalan, investment at energy security. Nais ng bagitong mambabatas na gawing cost efficient lalo't noong 2017 hosting ay 51% lamang ng budget ang nagastos o katumbas ng 8.572 billion pesos. Naniniwala si Leviste na ang savings mula sa ASEAN ay magagamit para palakasin at palawakin ang government response sa tumataas na presyo ng langis habang nagsisilbing ehemplo ng fiscal discipline. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa Kamara. Samantala, aminado ang Private Hospitals Associations of the Philippines Incorporated o PAPI na hindi nila inaalis ang posibilidad na magtaas ng singil ang kanilang mga miyembro dahil po sa unli big time oil price hike. Ayon po kay PAPI President Dr. Jose Rene De Grano, tumataas na rin daw po ang gastos ng kanilang mga miyembro sa krudo, kuryente at iba pang utilities. Pero isinasaalang-alang din nila ang kapakanan ng mga pasyente kaya't nagdadalawang isip pa sila kung paano at kailan ipatutupad ang increase. Sakali naman anya magkasundo at magpatupad ng dagdag singil, tiniyak ni Dr. De Grano na hindi ito tataas ng 5%. Sa totoo lang, hindi naman pa namin balak gawin yan. Pero siguro doon sa mga, halimbawa, paggamit ng generator, paggamit ng mga ambulansya, etc. Baka medyo magtaas sila ng konti. Kasi alam nyo na, mahal na ang krudo ngayon. Pero as much as possible, ayaw po namin gawin yung pagtataas na yan. Kasi alam nyo naman, kawawa ang ating mga pasyente. Bugbog sarado na sila sa mga gastusin. Kung kailan pa sila confine ay tataas din ang kanilang hospitalization cost. As much as possible, iiwasan po namin na magkaganyan yan. Samantala, nilinaw naman ni ang PAPI na bagamat may mga miyembrong ospital ang may mga alternatibong energy source gaya ng solar, hindi pa rin sapat upang punan ng iba pa nilang mga gastusin.
Yung iba pong ospital na medyo may kaunting kakayanan, naglalagay po sila siyempre nung solar panel po, katulad po ng iba pong ospital na alam. At least nakakatipid po yan ng mga around 15 to 22 at mo siguro 30%, especially po pagka ganitong mainit. Nababawasan na ganong kalaki ang ibinabayad nila sa mga utilities, lalo na ang kuryente. Tinig ni Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo ng Hospital Association o Private Hospital Association of the Philippines Incorporated at sa palayan po ng DWIZ. Magbabalik kami, Senyor Balita! Magbabalik kami sa mga karagdagan pa rin nating mga balita at report pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palalam. Sa patuloy pa rin pagkatid namin sa inyo ng mga detalye ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Dali 23 TV. May report tayo mula sa Palasyo ng Malacanang. Nagbabalik si Gilbert Perdes. PNPA graduates, hinamon po ni Pangulong Marcos na pairalin ang zero tolerance laban po sa korupsyon at paglabag sa karapatang pantao. Detalye mula kay Gilbert. Gilbert? Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong nagtapos sa Philippine National Police Academy PNPA na pairalin ng zero tolerance laban sa korupsyon at paglabag sa karapatang pantao sa kanyang talumpati sa pagtatapos ng PNPA Silang Paglaom Class of 2026 sa Silang Cavite. Binigyan din ni PBBM na bagamat tumataas ang tiwala ng publiko sa pulisya, nanatili raw itong marupok at kailangan na niyang patibayin sa pamamagitan ng integridad at pananagutan. Inatasan naman ng Pangulo ang PNP at National Police Commission o NAPOLCOM na higpitan ang pagpapatupad ng disiplina at agarang imbestigahan ang mga pulis na sangkot daw sa mga paglabag. Ayon sa Pangulo, patuloy ang paglilinis sanay ng PNP sa pamamagitan ng libo-libong investigasyon at parusa sa mga nagkasala kasabay ng pagpapalakas ng police visibility at moral formation. Samantala, hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang buong batch na maging tapat sa konstitusyon at magsilbi ng may dangal sa sambayan ng Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Gilbert. 52 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pantala, balikan natin si Jelly Mendez sa kamera. Constitutional issues ng kampo ni BP Sara sa impeachment proceedings, guni-guni ayon po sa isang mambabatas. Detalye mula kay Jelly. Jelly? Para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, pawang guni-guni lang ang constitutional issues na binabanggit ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Ayon na kay Chua, iniwasan nila ang legal na aspetong ibinato sa naunang articles of impeachment kaya pinili ang unang mode of impeachment kung saan sinunod umano ang due process guidelines na metikulosong inilatag ng Korte Suprema. Binigyan din ito na hindi maaaring ipagkatiwala kay VP Sara ang pondo ng opisina at ang kabuuang national budget na mahigit na 6 na trilyong piso. Hindi anya mapagkakatiwalaan ang Vice Presidente bilang Commander-in-Chief kung handa itong kumuha o kumausap ng papatay sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker. Bukod dito, ipinunto rin ni Chua na may tuturing na ill-gotten ang hindi may paliwanag na assets na lumago mula taong 2007. Bukod pa dito, hindi rin maaaring ipagkatiwala na maging arkitekto ng foreign policy ng bansa si VP Sara kung wala itong kontrol sa emosyon. Dagdag pa na kongresista, hindi may pagkakatiwala kay Duterte ang sinumpaang tungkulin ng isang presidente lalo't ikinukonsidera nito ang sarili na nakaangat sa batas at sa konstitusyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. 54 minutos na po. Makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Samantala na i-turn over na ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang Chari Timba Food Packs at Safety Preparedness Kits sa Parañaque City Local Government Unit at sa National Movement of Young Legislators Alumni Associations Incorporated sa ilalim ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Kinatawan ni Executive Assistant Patricia Paulina Romarate ang Parañaque City LGU sa pagtanggap ng 500 food packs na ipamamahagi sa mga benepisyaryo ng nasabing lungsod. At para naman sa NMYL Alumni Association, tinanggap ni Executive Director Miriam Mendoza Luna ang 5,000 safety preparedness kits na ipamamahagi naman sa mga residenteng apektado ng pagputok ng bulkang Kanlaon. Ayon sa ahensya, sinasalamin nito ang kanilang katapatan sa pagbibigay ng makabuluhang tulong sa mga komunidad. Bilang pagkilala sa Women's Month, ay binigyan din pa ng PCSO ang kahalagahan ng pagpapaabot ng tulong sa mga kababaihan na kadalasang nag-aalaga at namamahala sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Senyor Balita! Bigyan muna natin ang Central Luzon. Nandun ang ating kasamang si Johnny Gole. Pagpopondo sa Pampanga Flood Control Dike, aprobado na po ni Public Works and Highway Secretary Dizon. Detalye mula kay Johnny. Johnny? Yes, senyor, hahanap raw ng pagkukuhaan ng pondo itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH para sa rehabilitasyon nitong mga flood control dike sa Pampanga. Ito yung ipinangako ng kalihim sa pakikipagpulong nito kina Pampanga Governor Lilia Pineda, Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok at ilang mga municipal mayors. Ayon dito kay Secretary Dizon, hindi niya maaaring ipasawalang bahala itong Arnido at kandating flood control dike sa bayan ng Arayat kasama na itong mga slope protection projects sa ika-4 na distrito ng Pampanga na sakop nitong si Congresswoman Bundok. Ayon sa opisyal, inatasan na nito itong si Director Arnold Ocampo ng DPWH Region 3 na makikipag-ugnayan sa lokal na opisyal ng Pampanga upang plansahin at gumawa ng mabisang plano at disenyo sa mga nasabing proyekto upang agad ito mahanapan ng pondo mula sa savings at mga na-hold na infrastructure projects ng ahensya noong huling quarter ng 2025 dahil nga dito sa iskandalo sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Nangangamba ito si Dizon na kapag hindi maisaayos at maipagpatuloy itong rehabilitation works ng Arnido Dike sa Barangay Kupang at itong ongoing repair works naman ng kandating flood control dike sa bayan din ng Arayat ay magdudulot ito ng malaking sakuna sa panahon ng tag-ulan. Inamin ng kalihim bagyang dilid na nga ngayong taon ang implementasyon ng kanilang mga proyekto, ngunit uunahin daw nitong aayusin ang mga dike at mga waterways tulad nitong Pampanga River bago dumating ang rainy season. May 4 na buwan pa umano sila upang maisagawa ang mga proyektong ito. Samantala, inirekomenda naman itong si Congresswoman Bondok na ang tuloy-tuloy na dredging operations sa mga waterways sa Pampanga River. Ito lamang niya yung nakikita niyang mabilis at mabisang paraan upang maibsan ang baha sa kanyang distrito. Mungkahin niya na gawin itong ng ahensya by administration scheme at huwag nang ipakontrata sa private contractors. Totalan niya ay may sariling dredging equipment naman ng ahensya. Ang kailangan lamang na pondohan dito ay ang fuel subsidy para matiyakan niya na magiging maayos ang proyekto. Dapat lagyan ng CCTV ang bawat dredging equipment para matiyak na nagtatrabaho ito at tumutupad sa kanilang mga tungkulin. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, John Gole, para sa Impila Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Johnny Gole, direktamente mula pa rin po sa Central Luzon. At sumapit na po tayo sa takdang oras ng ating pansamantalang paghiwalay at sumayin po ang kabuuan pa rin ng ating mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga gagapay natin na bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. May patama quote muna tayo bago tayo tuluyang magwakas. Manatiling mabait pero huwag magpapaapi. Tama naman. Ang susunod na po, siyempre, makakasama natin si Binibining Rose Gaida, ang ating Binibining Tony Rose Gaida. Kasama po niya si Angelo Baño sa kanilang programang Tulay Pilipino.
Sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ang tama. Hanggang Lunes! Hasta Lunes!